Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, turuan ko po agad kayo na makapag-English sa tamang pamaraan at sa madaling pamaraan. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Si Mario ay ang kapatid na lalaki ng aking kaibigan. Si Mario ay ang kapatid na lalaki ng aking kaibigan. Para may translate nyo po ng tama yun sa English, ang una nyo pong itatranslate ay itong si Mario ay bilang Mario is. Sumunod ay itong ang bilang da, tapos kapatid na lalaki bilang brother, tapos sumunod ay itong nang bilang of, tapos yung aking bilang my, tapos yung kaibigan bilang friend. Okay? Pag ang gusto nyo ay mga kaibigan, friends, idadagdag nyo yung s sa dulo. Okay? Dito sa ating salitang friend, idadagdag nyo yung s para maging mga kaibigan. So, pagsama-samahin lang po natin yung mga English na salita. Mario is the brother of my friend. Mario is the brother of my friend. So, ganun lang po kasimple. Subukan pa natin ng isa pa. Subukan po natin itong sila. Okay? Sila ay ang mga pinsan ng kanyang bisita. Yun po ang subukan natin. Sila ay ang mga pinsan ng kanyang bisita. Kapag yan ay tinranslate sa English, ito po muna. Itong sila ay ang una nyong itranslate bilang they are. Sumunod po ay itong ang bilang da. Tapos yung mga pinsan, cousins, idadagdag nyo itong s sa dulo. Okay? Para dumami po yung bilang ng pinsan sa English. Okay? Magiging cousins bilang mga pinsan. Tapos yung nang bilang of, tapos yung kanyang, kung ang gusto nyo ay lalaki, his. Kung babae ay her. Subukan po natin ay itong his. Okay? Tapos, yung bisita naman po bilang visitor. Okay? Pag gusto nyo ay mga bisita, visitors. Okay? So, bisita lang ang gagamitin natin bilang visitor. Pagsama-samahin lang po natin yung mga English na salita. They are the cousins of his visitor. They are the cousins of his visitor. Okay po? So, kung mapapansin nyo, madali lang matuto mag-English kung may ganito po tayong klaseng pattern. Okay? Sumunod ay subukan natin itong Luigi. Okay? At ang subukan po natin dito sa pinag-uusapan na itong ikaw ay. Okay? Ikaw ay ang kaklase ni Luigi. Ikaw ay ang kaklase ni Luigi. Kapag in English po yan, yung ikaw ay, you are. Tapos yung ang, the, tapos yung kaklase, classmate. Tapos yung ni, itra-translate natin yan bilang of pa rin. Okay? Tapos yung isusunod natin ay yung pangalan na yung Luigi. You are the classmate of Luigi. Para sa ikaw ay ang kaklase ni Luigi. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong Nina. Pag gagamit po tayo ng Nina, syempre, dalawang pangalan dapat, Tom and Tarzan. Yan ang halimbawa ko. Tapos yung Nina, itatranslate nyo bilang of. Okay? Subukan po natin itong ako. Okay? Ako ay ang katrabaho nina Tom at Tarzan. Ako ay ang katrabaho nina Tom at Tarzan. Kapag tinranslate natin sa English, yung
ako ay muna bilang I am. Sumunod yung ang bilang the. Tapos sumunod ay yung katrabaho bilang co-worker. Okay? Tapos sumunod ay itong Nina bilang of. Tapos isusunod na natin yung dalawang pangalan. Itong Tom at Tarzan bilang Tom and Tarzan. Okay? I am the co-worker of Tom and Tarzan. Para sa ako ay ang katrabaho ni na Tom at Tarzan. Okay? So, ganyan lang po kadali. Okay? Mag-combine ng mga salita. Okay? Sa English. Susundin nyo lang po yung ating pattern. Okay? Na kung saan yung ibinibigay na ideya natin dito ay meron po tayong nagpapakilala po tayo. Ipinapakilala po natin yung ating pinag-uusapan. Okay? Na kapatid siya nitong ating kaibigan o kapatid siya nitong si Luigi. Ganun po yung ibinibigay na ideya nitong ating leksyon na kung saan ay gamit na gamit. Okay po? At ang itinuturo ko rin po sa inyo ay paggamit itong of bilang ng, ni o nina. Okay po? So sana may kipag-aralan ng maigi para gumaling po agad sa English. Maraming salamat po.